Bagong phone from Poco, ito ang Poco F8 Ultra. Kaya niya nga ba makipagbakbakan sa mga flagship ng 2025? Tara, try natin to. So late last month, ikaka-release lang ng Poco F8 series phones, yung Poco F8 Pro at saka Poco F8 Ultra. Para sa mga magtatanong kung meron man Poco F8 na base model, so far wala akong info or any update about it. Kaya sa ngayon, mag-focus muna tayo doon sa Poco F8 Ultra. Pag-usapan natin dito sa video kung kamusta nga ba siya sa price niya, sa mga upgrades, and surprisingly may mga downgrades tayo nakuha, and also kamusta nga ba siya to other flagships ngayong 2025. Pero syempre, bagong lahat, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below. Tapos i-hit nyo na rin yung bell icon para matigis sa masusunod na videos. At yun nga, kung sakali nakatulong sa inyo ang video na to, i-like at i-share nyo na rin. Sa ngayon, simulan muna natin by unboxing the Poco F8 Ultra. So, box design pa lang, very similar naman to other Poco phones. Meron tayong yellows at saka blacks. Kapag tinanggal nyo yan, yung contents ng box nyo, of course, yung Poco F8 Ultra na unit. For this color, makakakuha kayo ng opaque gray na jelly case. Tapos, other contents pa, yung kanyang mga documents, SIM ejector tool, charging cable, and then, for the PH ito ang alam ko, meron pa rin siyang charger na included. Yung box kasi na meron sa akin, hindi naka-include yung charger. Ito yung sa European version ng phone na to. Pero other than that, wala na naman silang difference. Ngayon, for the design naman, which is para sa akin, isa sa malalaking changes for the Poco F8 Ultra. So, may kita nyo yung design ng phone na to, masabi nyo na, yeah, it looks familiar. Kasi kamukha nyo yung mga lumang Poco series na phone. Actually, nakita ko na yung gantong design sa mga mas lumang Poco series na phone. Sila talaga yung OG sa ganito na may malaking rectangle dito sa taas. So, maganda lang na parang going back to their roots ang Poco pagdating sa kanilang flagship phone. Ginawa lang nila mas premium para sa Poco F8 Ultra, kung saan meron kayong powder finish dito sa taas na very smooth yung texture, and even dito sa sides niya meron kayong matte finish. Available siya in two different colors. Yung meron ako dito ngayon is ito, yung color black, pero meron din sila yung tinatawag na denim blue. So medyo may difference tayo for both colors kasi magkaiba yung texture nila. Ito talagang smooth tapos parang bakal yung itsura niya, and actually kahit black yung tawag sa kanya, parang gunmetal gray nga or dark gray talaga yung itsura niya in person. Tapos yung denim blue naman parang silicone yung kanyang texture. Kung ako yung tatanungin nyo, mas prefer ko actually itong black na color compared dun sa denim blue. Hindi lang ako masyadong fan ng denim blue nila, lalo na hindi canvas yung material na ginamit nila. So hindi niya rin talaga na-imitate yung denim feel kapag hinawakan mo ang iyong phone. Moving on, meron ding changes pagdating sa kanyang dimension. Mas malaki overall ang phone na to, pero mas manipis at saka mas mabigat siya compared to the Poco F7 Ultra. Mas flat din yung design niya with a flat back at saka flat front display. Tapos meron ka lang slight curve na nakuha sa sides ng phone na to. Gumagamit siya ng aluminum material para sa kanyang frame, tapos fiber reinforced dito sa kanyang likuran at saka Poco Shield Glass naman para sa kanyang display. May IP68 rating pa rin ang Poco F8 series, so at least hindi naman tayo nag-downgrade pagdating sa durability ng phone na to. Ngayon, for the sides of this phone, meron kayong lock button dito sa kanyang kanan as well as yung kanyang mga volume buttons. Nasa taas, speaker grills, tapos sa baba din, another set of speaker grills, USB Type-C port, and then ang kanyang SIM card tray. For the SIM card tray, dual SIM yan, tapos compatible din siya for 2 eSIMs. However, 2 SIMs at a time lang ang pwede nyong gamitin. For the display naman, meron trade-off yung paglaki ng size ng phone na to. Ngayon, meron na siyang 6.9-inch display. AMOLED display pa rin yan, pero ngayon, mas mababa lang yung resolution niya compared to last year's model. So, ito yung mga isa sa downgrade na sinasabi ko. Pero this time, gumagamit sila ng Hyper RGB AMOLED display. Sinasabi ng Poco na mas may imitate nito yung 2K resolution, tapos mas maganda yung colors na makuha mo, and so far, masaya naman ako sa display na nakukuha ko on the Poco F8 Ultra. 120Hz refresh rate pa rin yan with a higher 3500 nits peak brightness, pero this time din, meron siya mas mababang 2560Hz na PWM dimming. Di naman to mga matinding deal breaker para sa akin, pero at least aware na lang tayo kung ano yung mga difference niya compared to the last year's model. Yung isa sa mga main upgrade niya, however, yung kanyang audio quality. Yan ay dahil apart doon sa Dolby Atmos stereo speakers niya dito sa taas at saka sa baba ng phone na to, meron pa kayong makukuha na Bose na sound woofer dito sa kanyang likuran. Para sa mga hindi nakakaalam, hindi lang to additional speaker. Pag sinabi mo kasing sound woofer, ang focus talaga nito is yung mga bass o kaya mga low frequency sound. So, mas buo lang talaga pakinggan yung audio nyo kasi madalas sa mga phones and even sa mga laptops, ito yung kadalasang lacking sila.
Syempre, tinest natin yan at pinarinig ko rin to someone na mas familiar talaga with sound quality and siya rin yung nagsabi na mas magandang dihamak ang audio quality ng Poco F8 Ultra compared to other flagship devices na pwede nyo mabili ngayong 2025. With volume, however, hindi siya yung pinakamalakas pero malakas pa rin naman talaga enough ang kanyang speakers. So, magiging depende na lang pagdating sa audio performance kung quality ba or yung noise level yung mas hanap nyo. Personally, mas pipiling ko pa rin talaga yung quality and isa to sa may pinakamagandang audio performance for phones buong 2025. Sa battery naman, meron siyang 6,500 mAh battery capacity and upon testing, nakakuha tayo ng above average result. A lot better than other Poco phones that I've tested before. Even other phones that I've tested before, talagang nag-improve lahat ng battery performance ng mga phone ngayon. Pero yung isa pa sa mga magiging downgrade nyo ay yung kaniyang charging. Meron na lang siyang 100 watts ng charging compared to last year na may 120 watts at inabot tayo ng 80 minutes to fully charge the Poco F8 Ultra. Di naman masama yun para sa akin, around 40 minutes para 50% kayo tapos 70 minutes para 90% kayo on this phone. Not bad na rin talaga. Available din ang 50 watts na wireless charging on this phone. Tapos, meron pa siyang 22.5 watts na reverse charging. So, pwede nyo rin magamit as a power bank tong phone na to considering na mataas din talaga yung battery capacity niya. Ngayon, meron din kayong available na smart charging to make sure na mapahaba yung battery health ng inyong Poco F8 Ultra. Ngayon, bago tayo pumunta doon sa mga main features talaga o yung hinahabol talaga natin when it comes to phone, mag-commercial break muna tayo. Kung sakali naghanap kayo ng peripherals, especially mga gaming peripherals, i-check out nyo tong brand na HyperX. So, available siya sa YouTube Shopping ngayon. I-check out nyo yung mga icons dyan or mga pictures yan sa baba. Tapos, idadirect kayo niyan sa official Shopee store ng HyperX. And kung hindi kayo familiar sa HyperX, kilala sila para sa mga gaming peripheral na maganda yung quality, pang matagalan talaga, maganda yung performance, pero quite affordable yung presyo. For example na lang, itong mic niya, itong Quadcast 2. So, umiilaw na mic na yan. Maganda siya for live streaming. Tapos, Quadcast na siya, meaning pwedeng cardioid, omnidirectional, bidirectional, or even stereo. Tapos may mute button siya dito sa taas. Ayan. And then of course, meron siyang controls dito sa baba. Original price na to from 9,790 pesos. Ngayon, pwede nyo makuha for the price of 6,030 pesos. Hindi pa kasama yung mga Shopee voucher dyan. Another example pa, itong Cloud Earbuds 2 nila na wired earphones. Ayun, syempre para low latency talaga whenever you're gaming and wala lang, nakakatuwa na may kasama na kagad siyang case. So, hindi lang to for PC gaming, for mobile gaming, ideal din siya para talaga low latency nga kayo nang hindi na istorbo yung mga nasa paligid nyo. Available siya in two different colors, yung color red at saka color black. Tapos, SRP nito is 2,399 pesos na pwede nyo na makuha ngayon for only 1,160 pesos. Ito naman yung next sa product nila, itong HyperX Pulse Fire Haze 2. So, RGB gaming mouse na siya. A wired mouse siya, pero may available din, alam ko nito, na wireless. Tapos, meron siyang 26,000 DPI and super gaan niya at only 52 grams. So, SRP nito is 2,879 pesos. Ngayon, 1,699 pesos na lang. Di pa tayo nagtatapos kasi meron pa ito yung PBT keycaps naman nila. Para sa mga hindi nakakaalam, PBT keycaps yung parang textured na keycaps na high quality and ito yung hinahanap ng karamihan ng mga keyboard enthusiast. So ito ay available in the color white, black, and also meron ako dito yung color pink. And ang SRP niya is 1,755 pesos. Ngayon, pwede nyo siya makuha for the price of 1,200 pesos. Yun na lahat ng mga peripherals from HyperX. Super high quality peripherals na I'm sure mag-a-agree yung karamihan ng mga gamers dyan. Para sa value for money talaga, HyperX yung isa sa pinakamatunog na brand. Anyway, back to our video. So ngayon doon na tayo sa mga priority nyo talaga for sure when it comes to phones. Una yung camera ng Poco F8 Ultra. So camera setup, meron din tayong improvement. 50 megapixel main camera na gumagamit na ng Light Fusion 950 na sensor, much bigger compared to last year's model, as well as a 50 megapixel periscope telephoto lens and then another 50 megapixel ultra wide lens. So pagdating sa camera, makikita nyo sa kanyang output na maganda ang performance ng phone na to. Talagang lalaban niya siya to other phones na definitely mas mahal than the Poco F8 Ultra. Meron lang concern pagdating sa kanyang color quality kasi
mapapansin na may tendency maging contrasty ang kanyang mga photos. So, para kayong may built-in filter na talaga when taking photos on this phone. Very vibrant, very high contrast. So, sometimes kapag medyo against the light, nagkakaroon kayo ng struggle when taking photos on this phone. Same goes for the ultra-wide lens. Ito din yung naging struggle ko on this phone. Hindi naman sa hindi maganda yung mga photos taken with this phone, pero yung iba kasi sa atin, mas prefer lang yung mas natural look na sila talaga yung mag-edit to their own liking. Zooming in, grabe, maganda talaga yung kanyang mga zoom photos. Even up to 5 times zoom yan. Masabi kong very usable yung kanyang mga photos. Sa 10 times zoom, medyo bababa yung kanyang quality, pero still great performance para sa akin. As in, kaya mo ma-post kahit yung mga 2 times, 5 times, at saka 10 times zoom niya. For low light shots, and naka-automatic na yung night mode niya. Basically, hindi nyo na kailangan hanapin night mode. Mag-a-adjust na kagad yan, and kita nyo naman sa mga photos, maganda ang output ng phone na to. Hindi kayo masyado magsa-struggle in low light situations as long as may lighting kayo, and sometimes even kahit wala kayong lighting, maganda pa rin ang kanyang performance even for zooming and for ultra-wide lens. Para naman sa kanyang selfie photos, kapag naka-on yung beauty filter nyo, medyo may tendency mag-soften yung kanyang mga photos. Tapos kapag against the light kayo, sometimes meron pa rin tayong struggle, which is surprising for a phone at this price point. So medyo nitpicking talaga tayo pagdating sa Poco F8 Ultra given nga sa mataas na price point ng phone na to. May tendency din maging mataas yung contrast ng kanya mga selfie pictures. I suggest take photos in good lighting situations para mas balance lang talaga yung look ng kanyang mga selfie photos. With videos, capable siya of shooting up to 8K at 30 FPS, higher than last year's model. So kung kayo habol nyo mag-take ng videos on this phone, definitely mataas ang resolution yan. Pero napansin ko lang, meron pa rin tayong stuttering na nakukuha when taking videos. Medyo surprising lang for phone at this price point. And overall, masasabi ko sa camera performance niya, for photography, definitely a great option. For videos naman, meron tayong mga very slight na mga compromise na kung hindi naman deal breaker para sa inyo, para sa presyo ng phone na to, sabi kong sulit pa rin talaga siya. Given na gumagamit siya ng Snapdragon 8 Elite Gen 5 na chipset, ito actually ang pinakamurang phone na mabibili nyo offering this kind of chipset. And benchmarking this phone, kita nyo naman sa results talagang wala, ang taas lang yan at walang question kung gaano kalakas ang Poco F8 Ultra. Gaming on this phone, sobrang smooth lang at matataas na settings ang nakukuha ko. Even playing on Genshin Impact, pero hindi na naman to question. For phones at this price point, na-expect ko talaga dapat pumalo talaga to ng maigi sa mga mobile games na nilalaro ko. Ang sure ako na mas concern na karamihan yung kanyang thermal management na hindi naman ako nagkaroon ng any issues on this phone na kahit naglaro ko ng ilang oras, na-maintain niya naman na maayos yung temperature niya. So of course, as a flagship device of Poco, meron siyang 5G, naka-Bluetooth 6 ka na, tapos Wi-Fi 7 and NFC compatible na ang phone na to. Gumagamit siya ng HyperOS 3 na OS, and of course, available din ang Google Gemini and AI features on this phone. Syempre, AI editing available dito, AI translation, AI recording, circle to search, hindi naman mawawala yan on the Poco F8. Ang tanong ngayon, gaano nga ba kasulit ang phone na to? So dito tayo magkakaroon ng issues or controversies para sa mga nanonood. Dahil nagkakalaga ang Poco F8 Ultra na 39,999 pesos para sa kanyang 12 plus 256GB na variant at 42,999 pesos naman para sa kanyang 16 plus 512GB variant. And comparing to before, medyo matindi ang price bump na ginawa nila on the Poco F8 Ultra. So ang tanong, sulit nga ba to? Given na meron mga downgrades na nakuha ang Poco F8 Ultra, yung kanyang slower charging, lower resolution na screen, and also yung kanyang lower PWM dimming, medyo taken aback ako dun sa kanyang price increase. However, nag-compensate naman siya ng maigi dun sa mga bagay na mas importante sa atin. Mukha namang inaral nila ng maigi kung ano yung mga pwede nilang i-downgrade para mas significant yung upgrades na mabigay nila on other aspects. Katulad na lang sa kanyang camera na matindi talaga ang improvement compared to the Poco F7 Ultra, yung kanyang ultra-wide lens, and also yung kanyang zoom lens na talagang grabe naman kahit ang layo talaga, ang lino pa rin. And of course, yung kanyang mas malakas di hamak na chipset compared to last year. Aside pa dyan, hindi mo talaga makakaila, may presyo nakatapat tong Bose speaker dito sa likod ng phone na to. Given na may tatak pa yung speaker na nilagay nila, syempre may kapalit na presyo yan. So para sa akin, fair naman yung price
price increase nila. Medyo nakakagulat sa simula, pero gets ko bakit umabot tayo at this price for the Poco F8 Ultra. Sulit ba ang phone na to? Definitely, if naghahanap kayo ng isang napakalakas, napakatinding phone with some compromises, napakasulit niya kasi siya na yung pinakamurang phone na mabibili nyo with the Snapdragon 8 Elite Gen 5 na chipset. Aside pa dyan, camera performance, definitely lalaban to compared to phones mas mahal di hamak compared to the Poco F8 Ultra. May mga onting compromise nga lang tayo. Again nga, sabi ko yung onting stuttering sa kanyang mga video as well as yung high contrast na output niya sa kanyang camera. Etong mga bagay na to, kung hindi naman deal breaker sa inyo, I'm sure matutuwa kayo using this phone. Definitely a great option for 2025 and even for 2026 kasi ang dami pa ring phones na tatalunin nito, I'm sure, sa susunod na taon. Yan naman sabi ko about the Poco F8 Ultra. Kung sakaling interesado kayo, lalagay ko yan sa YouTube Shopping sa baba. So, i-click nyo na lang yung link below. Idadiretso na kayo yan sa Shopee, which is yung official store. Syempre, yung pinili ko for this phone para safe and secure online shopping kayo. Again, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel, mag-subscribe naman kayo by clicking the subscribe button below. Grabe, ang init ng ilaw ko. Tapos, hit nyo na rin yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. Kung sakaling nakatulong sa inyo video na to, like at i-share nyo na rin. Ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.